Oh, ganda oh. Wow. Medyo parang nakakatakot. Hindi na pala ako tutuloy. Kita niyo mga partner? Biglang dilim ng langit. Kanina lang ay ano, bago tayo pumunta dito ay ano pa, tawag dito na mainit. Ayun, nakita ko na. Tuwing dumadaan ako sa highway ay may napapansin ako pagka tumitingin ako dito sa kabundukan na parang yung bundok na hugis cone na tila ba parang bulkang mayon. Ayun oh. Ayun, medyo lampas na nga lang tayo. Medyo mataas na parte na tayo mga part. Oh, wait lang. Ayan oh. Malapit na yan. Siguro na makita nyo na yan oh. Alawin siguro to. Kasi purong brown. Napakadaming malalaking ibon dito sa ano, sa parting kabundukan. Ang nakakatakot lang talaga yung ano, yung kulay puti ang ulo. Hindi ko sure kung ano ba siya yung tawag dito. Agila. Hi, good morning mga part. Ayan, napakaganda ng view natin oh. Nasa itaas na naman tayo ng kabundukan. Kagabi araw ng Sabado ay sabi ko hindi muna ako lalabas kasi nga hindi ko pa nga na-edit yung last part ng vlog ko nung nakaraan na nagpunta tayo sa bayan ng Lubo. Sabi ko ay hindi muna ako lalabas ngayon kasi hindi ko pa naman na-edit nga at hindi ko pa na-upload yung last part nitong nakarang vlog. Sabi ko pahinga muna at ayun. Tambay-tambay at wala ngang balak na ano na lumabas nga yung kinabukasan. Habang nakahiga ako sa bahay at nagse-cellphone, nag-scroll lang konti sa Facebook ay biglang may nag-PM sa aking messenger. Shoutout kay Sir Elmer. Nanonood siya from Qatar. So sabi ni Sir ay nakakatanggal homesick din daw yung nakikita niya yung kumbaga lugar, yung kumbaga sabihin na nating bayang Sinilangan ayun dito sa Pilipinas, especially dito sa Batangas nga dahil taga Batangas din si Sir. Nakakawala daw ng ano ng pag-homesick yung kapag napapanood yung aking vlog. Matapos kong mabasa yon, parang medyo parang napatigil ako sandali. Sabi ko, hindi na ako lalabas kinabukasan, pero parang napaisip ako bigla na kung titigil ako at masasayang yung araw ng day off ko na hindi ako nakakapagawa ng vlog. Paano na lang na ano, wala silang mapapanood yung mga nanonood sa akin. Kaya ayun, sabi ko sige, lalabas ako ngayon kahit na saglit lang para lang sa ganun ay mailibot ko ulit kayo mga nanonood dito sa amin sa Batangas City para may mapanood kayo. Ayun, nakakataba naman ng puso na yung ginagawa kong video ay kumbaga kahit pa paano ay nakakapagtanggal ng homesick para sa ating mga kababayang OFW. Kung pamilyar kayo o mahilig kayong manood ng mga travel vlogs ay siguro pamilyar sa inyo sa ang Benguet kasi kalimitan na pinupuntahan ng mga nagta-travel yung Benguet kasi napakaganda ng mga view doon, napakataas, napakalamig at saka madami talagang view na nagagandahan. So siguro pamilyar sa inyo yung ano itong Kibungan Benguet. Napanood ko lang kasi doon sa Kibungan Benguet ay may yung daanan siya, yung bundok na hinati sa gitna.
Sabi ko, parang meron dito sa lugar namin na kahawig doon sa may Benguet, yung hinating bundok. Ewan ko lang kung anong tawag doon, basta't nakita ko lang habang ako'y nanonood. Daanan siya, parang kumbaga tourist attraction, kung di ako nagkakamali. Parang ganun siya, naging parang tourist destination na siya, yon, ng mga nagta-travel. So bago marating yung Highlands ay madadaanan natin yung sinasabi ko na yung parang sa ano, sa Benguet na hinating bato na ginawang daan. So parang ano kagaya. So ipapakita ko lang sa inyo at madali ang biyahe lang ito mga part. Ayun, makwento ko lang na yun nga, day off lang natin ngayon. So kailangan kong hatiin yung oras ko makapagawa ng video ngayong maaga. At maya maya kasi mga part ay kasama ko ang aking mag-iina at magmomol kami, mamamasyal. At ayun, magbabanding-banding. At mga bandang 11, ano bang oras na ngayon? 9:55 na pala. Uy, isang oras na mahigit. Kailangan natin magmadali. Pero sabi ko naman ay yun, 11 naman sila aalis kasi meron naman silang tatagpuin kasi para may event sa school nila na doon sa SM ang ganap. So tatagpo na lang ako maya maya. So mauuna na sila at susunod na lang tayo mga part. Ayun, nasaan? Abot ba? Ay, doon nata sa kabilang parte yung Highlands. Hindi ko lang sigurado kung may gumagawa pa. Okay, yung yung mga gumagawa ng daan dito sa may papuntang ano. Ayun, abot na dito. Kasi nung nagpunta kami ni Mami yung huli ay kahit araw ng linggo ay may nagagawa. So talagang inaayos na nila to. Medyo basa-basa pa yung daan sa banda doon. Natatanaw ko na yung parting lupa. Yun ang isang dahilan kung bakit hindi muna ako mga part, hindi ko sinusunduan pa yung ano, yung promo Bato de La Paz natin. Kasi may nag-comment na taga doon sa may de La Paz ata o taga Kumba na daanan ko daw yung ruta ngayon. Sabi ko hindi muna. Ako, mapapalaban ang gulong ni Blossom dito. Dahan-dahan na lang. O, saan tayo? Dito tayo. Bagong laba pa naman itong aking sapatos. Okay, 10 PM po sinasara po ang Highlands. Ayun, may nakanote dito. Ibig sabihin kahit hanggang gabi pala pwedeng punta dito sa Highlands. So 10 PM ay nagsasara. Ayun, parang kagaya din ito mga part, pero hindi ito yung sinasabi kong may isa pa na parang biniyak na bundok. Yung kung pupunta kayo dito mga parts sa may Highlands, ayan, may mga ilaw na oh. So kapag ginagabi ako ay nakikita ko yung ano, yung itong ilaw buhat sa Kabayanan. Kapag tinanong mo itong kabundukan, nakikita itong mga ilaw na hile-hilera. Ganda. Mula dun sa pasukan oh, ayos na itong ano, itong kalsada. O titingnan natin kung may gumagawa. Ayun, parang wala na naman. Matitingnan natin yung ano, yung sinasabi ko mga part. Ayun oh, tanong na doon yun oh. Ayun, matadaanan na natin dito. Sana ay walang harang. Naku, ayun o, ito dati yung dinadaanan natin. So ito yung mga part. Sana ay walang harang. Makapag-picture tayo dito. May ano, may motor. May gumagawa. Oo, ganda oh. Wow, grabe naman yun sir. Pero hindi ako tutuloy. Lalakadin ko na lang. Subukan lang natin. May nakaiwan ng motorsiklo, siguro may tao dito. Tabi-tabi po.
Yan o. Kitang kita sa guwang na yan mga part o. Ang view. Ay, mga gumagawa dito. Ayun. Nasaan ba tapat yung highway? Ayun. Hindi ko lang sure kung visible mga part yun. Highway. Kitang kita to. Ayun. Ito nga tayo. Kumbaga kapag nasa highway kayo mga part ay agaw tingin talaga itong ano itong bundok na hiniwa na to. Siguro ito yung kumbaga shortcut papunta dun sa ano sa may highlands dito sa itaas. Ang ganda oh. Ang galing, nagawa ng daan. Tinanong ko dun sa dalawa na nagpunta na umalis na kung okay na. So hindi ko na sisilipin pero parang gusto ko ah. Teka lang, saglit lang. Hindi ako makataste na dito na din kasi. Wait lang. Medyo maalikabok na kaunti. Okay. Medyo parang nakakatakot. Tabi-tabi po. Hindi na pala ako tutuloy. Kita niyo mga part ka? Biglang dilim ng langit. Kanina lang ay ano, bago tayo pumunta dito ay ano pa, tawag dito mainit. Pansin nyo kanina na mainit. Biglang ano, ayun mainit naman kaso kita nyo, napakabilis ng hangin. Ayan o. Halos kagaya nga siya nung nasa Benguet mga part. Kasi yung pinanood ko kasi yung sinasabi ko sa inyo na yung hinating bato o biniyak na bato. Kasi itong mga part to yari din siya sa bato solid. Siguradong napakahirap ng dinanas. Although may ano naman yung kagaya no, may heavy equipment truck na gamit dito. Pero sigurado ako na nahirapan din yung gumawa dito. Ipapasyal ko muna kayo saglit dito mga part sa may highland. So meron ditong isang daan na hindi ko pa nadadaanan dati. Kasi doon kami sa hagdan, malimit dumaan. Pero para talaga nasa Benguet oh. Tapos yan oh, ang view. Wow naman sir. Ganda. Wow, ang ganda naman dito sir. Ayan oh. Ano kaya yung tawag sa ganyang ano? Kaya mga punong yan oh. Parang niyog. Pero maliliit masyado yung kanyang pinakadahon. So kung alam nyo nga mga pat ito, sana maninag nyo. Nakikikomment naman kung anong klaseng puno yan oh. Mga nakatanim, nakahilera papunta dito sa may yung highlands. Yun yung ano, nakadipang Jesus. So sasaglit ko lang kayo mga part. At para pinaka-update din by ilang ano na buhat nung huling punta namin dito ni Mami.
Siguro mga ilang buwan na, mga 3 o 2 buwan. Syempre ang dami na dagdag oh. Kagaya niya, may mga abot na dito yung ano, solar lights. Tapos may mga nilalagay na ano, na mga puno, parang niyog. Hindi ba dates yan? Ewan ko lang, makikicomment man mga part. Ayun, dito kami dumaan ni mami. Tapos nagakit kami sa hagdan. Sabi dati nung aming nakasabayan dito na nakamotor, nang nakita namin yung kanilang motor doon sa itaas, ay ito may daan daw dito. So sasaglitin lang natin mga part, para kung sakaling mamasyal kayo dito, ay kung kayo nakamotorsiklo, ay makita nyo at may pasok nyo din dito ang motorsiklo nyo. Pero hindi advisable mga part na pumunta kayo dito ng umuulan or after ng maulan, kasi hindi pa sementado itong parting ito. Super off-road pa oh. Sabi abot oh, ito dito sa itaas. So paikot, titingnan natin mga part. Ang dami ditong daan. Kung sa kabila may daan din. Huwag lang tayo abutan dito ng ulan. O check lang natin yung itaas. Tabi-tabi po. Off-road gaming Blossom, let's go. Kung mapapansin nyo mga part, naka shorts lang ako. Kagaya na sinabi ko kanina, malapit lang naman to at mabilisan lang. Pagbigyan nyo na ako mga part. Oh naku, napaka tarik. Kaya to ni Blossom. Madami nang napuntang si Blossom na ganito. Wag lang tayo may makakasalubong. Grabe naman yun sir. Wow. Ayun, nasa likod na nga tayo nung nakadipang Jesus. Wow, teka muna. Saan yun? Ang dami pala itong ano. Ang ganda ng mga part to. Ayan, talagang parang nasa highlands ka. Meron siyang parang kaparangan doon sa bundok na yun na linis, na parang sarap mag-picnic doon oh. Ano na kayang nakakasakop na barangay dyan? Saka ito, tabi-tabi po. Teka lang, punta muna tayo dun sa may ano. Yan oh. Napakaganda ng view dito. Pero teka lang, doon muna tayo sa ating pinaka-target. Pakabutan tayo ng ulan. Wow. Grabe naman yun sir. May tao kaya doon sa taas? Ayun oh, abot dito yung ano oh, yung mga puno na sinasabi ko kanina, mga bagong tanim. Yun ba oh. Wow. Oh grabe naman yun sir. Yun ang Mount Banoy mga part. Yan ang mga tower. Nasaan dyan ang bahay sa bato? Ayun, bahay sa bato. Grabe naman yun. Hindi ko sure kung kita ninyo. Tapos ang laki ng kabundukan yan oh. Tapos ang lakas ng hangin. Okay, diretso tayo. Tapos may daan pababa oh. Ay, alam ko na. Ang daan yan yung ano, dun sa may, ang kadugsong ay dun sa may, ano tawag dito, sa may pinuntahan natin kanina, yung hinating bato.
Ayun. Wow, napakaganda na dito oh. Teka, parang bago to. Teka muna. Susulitin natin na naligo ulit tayo dito. Ayun, maraming salamat kay Sir Elmer. Hindi na sana ako pupunta dito mga part. Hindi na ako magbablog ngayong araw na ito. Pero ayun. May natuklasan tayong bago. Kasi doon tayo pupunta kasama si Mami. Andiyan lang tayo sa kabila sa may nakadipang si Papa Jesus. Tapos ito, hindi natin ito pupuntahan no? Parang ganda dito. Subukan natin. Sitting in the basement apartment I rented with you. Woo! Tanaw nyo mga part yung bundok sa unahan natin. Alam ko sa video maliit lang yan, pero napakalaki niyan. Diyan tayo galing sa may parteng Talahib Payapa. Saka dun sa Kumba. Yan, napakataas niya no. Tapos ito ang kabilang parte ay karagatan. Yan sa may De La Paz, Ilihan. Tapos ito Batangas Bay. Yan mga namumuting yan oh. Grabe, napakaganda. Mas mataas pa ito kaysa sa doon sa may tinambayan natin. Ang kagandahan dito, may may upo pwedeng tambayan. Napakasarap ah. Hindi ko alam kung bakit. Type na type ko talaga na pumunta dito sa sa matataas na lugar. Yung tipong gusto kong yung nakikita ko lahat sa baba. Pero ayoko muna pumunta sa langit mga part ah. Ibig ko sabihin, napakaganda kasi ng ng mga view, tanawin kapag nasa sa taas ka. Yung nakikita mo lahat. Basta, siguro mga nature lover lang nakakaintindi nun Tapos ang ganda dito. May lilim na kung saan ay kahit na mainit ay pwede nga tumambay kagayang to. Silipan nga ulit tayo. So kapag nasa taas ka, kitang kita mo yung lugar na malilom at kita mo yung lugar na mainit. Kagaya doon malilom doon. Dito sa kinatatayo natin ay mainit. Kasi yan natatakpan ng ulap ang araw. Asan bang araw? Ayun. Nasilaw ang ating camera. 10:38 ng umaga. Ayun. Tayo na tayo. Maganda pa sana dito, magandang tumambay. Sarap sana kung walang pupuntang sina Mami, sana inaisama ko dito. Pero sigurado na ngayong alam ko na mayroong ganto, na may mas maganda pang tambayan na may lilim. Aba, ngayon pang hindi ko isama si Mami. Baka sabihin nyo na pabalik-balik lang ako sa mga pinupuntahan ko. Ay, hindi kasi may iwasan mga part na may mga lugar na talagang babalikan mo. Kasi napakaganda. At saka may mga lugar naman na na akala mo napuntahan mo na or akala mo ay nalibot mo na, nagalugad mo na, pero kapag bumalik kayo ay meron pa din na lugar na hindi nyo pa pala napupuntahan. Okay, change location. Nandun tayo kanina mga part Tapos yan
Para siyang ano, inspired sa kamay ni Jesus, kasi parang ganyan din na nakadipa. So wala palang kulay ito. Ewan ko lang kung kukulayan pa o sadyang ganyan puti na lang. Kapag pupunta kayo dito ay pansin naman ninyo, ang daming mga upuan. Ayan oh. Tapos may mga nakalagay na basurahan naman mga part. Ayan oh, pwede kayong mag-picnic dito. Sa ngayon, hindi naman to pinagbabawal. Pero kung sakali na maliga kayo dito, huwag na tayo mag-iwan ng mga kalat. Kasi kaya lang minsan naghihigpit yung mga lugar o kaya yung mga pasyalan na libre na kagaya nito, ay dahil din minsan sa mga ano, sa mga nag-iiwan ng mga kalat. Kaya tayo napapaghigpitan dahil nang hindi tayo sumusunod sa mga alituntunin nila. Kagaya na naglagay na ng mga basurahan. Syempre, igalang natin kapag mayroon tayong dalang mga basura or mga pinagkalatan. Kung hindi natin may uwi sa bahay, yan, nadyan naman. May mga pwede kayong pagtapunan ng basura. So akyat lang ulit tayo doon. Isilip lang ulit tayo. Syempre nandito na din tayo. Kahit napuntahan na natin to, ay puntahan ulit natin. Kasi alam ko may mga bagong mga subscribers ako, bagong nakakapanood na hindi pa to napapanood. So para sa inyo ay gagawin ulit natin. Yan o. Kauli. Papakita ko ulit sa inyo kung gaano kaganda dito. Ang ganda ng entradang yan, no? Kita nyo. Kita nyo yan. Medyo hingal nga lang ako. Grabe naman yun, sir. Tapos ito, ayun, ang pangalan pala nito mga part ay Monte Cristo. Ayun. Buhat dito mga part sa cross na to ay napakagandang view makikita ninyo. Dito pa lang kayo sa isang lugar, pero parang napuntahan nyo na yung mga ano, ibang lugar dito. Ayan dadahan-dahanin natin yan. Ayan, sa tinututukan itong camera ay Tingloy, pinakadulo mga part, tayong kabilang dagat, Mabini, Bawan, papuntang mga ano yan, mga Nasugbu, pa sa mga papalayo na yan. Tapos ewan ko lang kung visible yung Mount Makulot, kasi napakadilim sa parting yon. Tapos kitang kita naman yung ano, yung malilom na parte, ang laki ng ulap dyan. Tapos hindi ko sure kung anong bundok yon, Mount Banahaw o ano, Mount Makiling yung maliw-layo. Tapos ito Mount Banahaw, may malaki pang bundok doon na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung anong tawag sa bundok ngayon mga part. Tapos ito pinaka mataas na parte dito sa amin, hindi naman totally pinakamataas na parte, kasi ito pang pinakamataas dyan ayun doon sa Mount Banoy. Wala kasing daan pa siguro din sa may taas na yan. Kaya sa ngayon yung palang Mount Banoy pinakamataas dito, na kung saan Mount Banoy ay siguro hindi may nakapagsabi na kasi na mas mataas pa ng konti kaysa sa Tagaytay. Hindi ko lang matandaan kung saan ko napanood yun. Sila kasi may alam nun sa mga sukat-sukat na yung mga above sea level, mas mataas pang Mount Banoy sa Tagaytay. Kaya kung anong nararamdaman ninyo na lamig kung kayo pupunta sa Tagaytay, ay siya ding lamig kung pupunta kayo sa Mount Banoy.